Magandang umaga guys. So ngayon guys is mayroon tayong tutorial ngayon about itong item na to na si WiMAX 2 Plus from Huawei. So ang tutorial na ito is about sa aking experience sa paggamit itong unit na to. So nagamit ko na to total experience for 1 month. Then so nakita ko na yung mga advantage at disadvantages. So just for my opinion lang po, ito lang po is just to your how to guide to buy these things, this kind of pocket wifi na i-review ko dito sa ating vlog na to. Muna tayo sa specification. So ang brand na to is under Huawei. Then so ito is compatible lang ito just for 4G, regular 4G LTE, and mayroon siya mga supported bands frequency. Mayroon siyang band 1, band 3, band 5, band 17, band 18, band 41, and band 42. At sa kanyang Wi-Fi standard or Wi-Fi connection niya is only 2.4 GHz lamang. So punta tayo sa experience. So yung experience ko dito sa packet Wi-Fi na to is parang very katamtaman lang yung ano po ba na as much as expected. At ang napansin lang ko lang dito is yung connectivity. So kumunik ka dito ng mga multiple devices sa isang wifi, packet wifi is medyo nahihirapan siya. Yun. So trinay ko itest sa iba't ibang networks. So yung parang nahihirapan siya sa connectivity. So ito is disadvantages ito siya. Mas much as long as possible, mas perfect to gagamitin ito packet wifi just only around 2 to 3 user devices lamang. So hindi siya compatible more than 5 and going to 10. So yan ang hindi ko gusto. Ito ay parang disadvantages sa mga user. So, perfect lang ito sa pang-personal lamang. Yan po. Kung pupunta ka sa mga malalayong lugar, tapos example, tawag natin mga probinsya, yun. So, mayroon din connection pero katamtaman lang yung speed. So, kadepende lang din sa connection sa bawat area nyo. Ang experience ko dito din is kung sa battery is 3,000 mAh naman ito. So, nakadepende sa paggamit lang. Kung mayroong gumagamit ng pang multiple talaga, so murang parang less than 1 hour lamang. Pero kung ikaw lang gumagamit is kaya siya hanggang mga 2 hours or depende kung paggamit madalang sa pag search lang, more than kaya din siya ng 3 hours. At sa charging naman, ito is makaka-charge din kayo ng medyo katamtaman lang or nasa balance mode lang siya. So around just for only 1 hour or 2 hours. Depende sa kung gaano kalakas yung adapter na gamit mo para i-charge dito sa pag-wifi na to. Ito is naka-unlock na or open line. So kahit anong SIM card ang gamitin mo is accepted siya. So yun ang goods na open line siya. So disadvantage no 5 GHz Wi-Fi bar at yung advantage is mayroon siyang open line capability. So very good na. At yung supported bands na sinasabi ko kanina is yun. So pwede mo siya i-access via Huawei Manager. Yun. Tapos i-login mo na lang yung portal
sa pocket wifi mo. So, then pagkatapos is sa advantage ko is itong 4x4 na MIMO na compatibility sa itong pocket wifi na to is very good talaga siya guys. So, kung saan ka pupunta or tawag natin na punta ka ng mga province, so gamit na gamit siya guys. So, hindi naman ibigay niyang lahat na kaya niyang speed is nakadepende lang. So, accepted na rin siya. At as long as the important is mayroon kayong line of sight, which means the connection between your pocket wifi to the other carrier high speed or cell site. Yun. So, at least connected ka pa rin. At mayroon siya improvement sa 4x4 na naka-activate. Pwede rin ito i-off mo. Yung 4x4, pwede yun i-on. Pero I recommend yun na dapat palaging on or naka-activate siya para sa very good experience connection. Yun lang. At itong pocket wifi na ito is touchscreen na. So, mga common settings lang makikita mo. Mga common settings lang. So, much better na mas i-configure mo lang. Importante is nasa phone. So, dapat konektado ka sa pocket wifi na to is dyan ka na mag-configure sa phone mo overall. Yung password, wifi password, common lang. Name, ID, lahat. Yun. So, yun. And 4G lang to ha, 4G. At mayroon ito siyang CE or carrier aggregation 5CE. So, kaya niya i-connect niya within sa 5CE na yan is i-connect niya lahat kung anong available sa inyong cell site nyo. Basta mga anong cell site na mapupuntahan yan, masisensing niya at makukuha niya lahat. Pero nakadepende lang yung speed ha. So, do not be expected na malakas. So, decent lang yung speed niya. At least mayroong connection. Yan ang pinaka-importante. So, yun. Thank you very much, Luis Vlogging. Thank you.